Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narinig mo ang aming mga awit mula sa kabituran ng aming mga puso. Maglilingkod po kami sa iyo. Ama, pupurihin namin ang iyong banal na pangalang Yahuwah. Mula sa dampang bahay na tahanan ng iyong mga anak, mula sa aming mga kabasambahayan, Ama, bagamat kami malalayo sa distansya, sa oras, sa isang layunin at isang espiritu, kami sasamba po sa iyo ngayong oras na ito. Inihahanda namin ang aming sarili. Sana tanggapin mo ang bawat isa sa amin. Sana tanggapin mo ang aming pagsamba. Sana tanggapin mo ang aming pagpupuri. Patawad, Ama, sa aming mga pagkukulang. Patawad sa aming mga pagkakamali. Ayaw naming lumihis sa iyo, Ama. Nang totoo kami nasabing sa iyo. Araw-araw kailangan ka namin sa aming buhay. At sa oras ng pagsambang ito, inaanyayahan ka namin sa aming mga kasamahan. Ama, dalawin mo ang aming pagsamba. Dalawin mo ang iyong mga anak na sa kanilang sambahayan. Ang naming Diyos, sana tanggapin mo kami. Tatanggapin mo rin ang aming pagsamba po sa iyo. Dala namin ang aming munting halaga upang abulin namin sa iyo, Ama. Hindi ibig sabihin ay huhulog-hulugan namin ang aming kaligtasan. Ang totoo, hindi namin mabayaran kaya aming buhay na gamitin sa iyo. Sapagkat kahit naming buhay at lakas, ito'y gahiram lang namin sa iyo. Ang amin lang sinasabi sa iyo, Ama. Binigay namin sa iyo ang aming pagsunod. Ang aming paglingkod sa iyong banal na harapan. Tatanggapin namin muli ang iyong mensahe ngayong oras na ito. Ama, kasangkapanin mo ang aming kapatid na ministro. Ibuhos mo ang iyong kapangyarihan. Ibuhos mo ang iyong biyaya. Makinabang kaming lahat na nakikinig. Kami ang lumakas sa pananampalataya. Alam namin ang mundo ito hindi na maglalao. Ang mundo ito hindi na magtatagal. Kukunin mo na kami, Ama. Isusugo mo na iyong bugtong na anak. Ama naming Diyos, ang aming hinihingi sa iyo. Sana sa araw na yun, kung di matunghayan mo, kami ay handang sumalubong po sa iyo. Kaya kung maaari, Ama, kung hindi laban sa iyong kalooban, dagdagan mo pa ang aming buhay at lakas hanggang makamtan namin aming kaligtasan. Pasawali kami sa aming nagang pagkukulang. Idulot mo sanang basbasan kami araw-araw. Alam namin ang aming daan ay mahirap. Karamihan sa amin, Ama, kung minsan ay nanghihina. Kung minsan ang mga kasama namin nawawala ng pag-asa. Ama, sa oras ng ito, sagitin mo ang bawat isa sa amin upang kaming lasang lumakas, magpatuloy sa paglilingkod po sa iyo. Lubos ang aming pagtitiwala. Tinanggap mo ng aming panalangin sapagkat lahat ng ito ay aming hinihingi sa ngalan ng aming tagapagligtas, Yahushua Amasiya. Magsimawin ng pamumuhay.
magulang at mga mahal na kapatid, ang ating paksa, ang tanging pangalan sa kaligtasan. Ito po ay napakahalagang paksa. Kung bakit? Sapagkat kung tayo ay magkamali sa pangalang ating inaasahan para sa kaligtasan, mabibigo po ang bawat isa sa atin. Mapapabilang tayo doon sa pagsasabihan ng ating Panginoong Yahushua na lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Kaya mahalagang makilala natin ang pangalan kailangan natin sa kaligtasan. Yan po ang ating dapat na maintindihan. Alam ninyo mga kapatid, doon sa Gawa 4:12 ay ipinahayag ng Apostol Pablo na ang tanging pangalan sa kaligtasan ng tao ay walang iba kundi sa pangalan Yahushua, no? Na siya ang siyang Mesiyas na taga Nazaret. Wala pong ibang kaligtasan maliban sa pangalang Yahushua. Para lalo nating maintindihan itong sinabi ng Apostol Pablo, mahalaga na ating malaman ang nasa likuran. Yung background setting, sabi nga, at saka yung konteksto ng talatang Kapitulo 4 ng Aklat ng Mga Gawa. Isang araw kasunod ng Pentecostes, ang mga leader ng mga tinatawag nating Jewish rulers, yung mga matatanda at mga teachers of the law, ay kanilang nasaksihan ang ginawa ng Apostol Pablo at Pedro na pagpapagaling doon sa pilay na pulubi at doon sa templo na ganap po yan. At habang ang mga apostol ay patungo sa looban ng templo, ay mayroong tao roon na nakaupo at nanghihingi, nagpapalimos. Ang sagot ng Apostol Pedro, ginto at pilak ay wala kami. Ang maibibigay namin sa iyo ay sa pangalan ng Panginoong Yahushua na taga Nazaret ay lumakad ka. Nakasulat naman yan sa Gawa 3:6. At sinabi ng Apostol Pablo doon sa tao, nang sabihin niya yon, ay tumayo ang tao, siya ay nakalakad, lumundag pa at pinuri ang Panginoon Diyos. Nakasulat naman po yan sa Gawa 3:7-8. Ito yan, habang nasasaksihan ng mga tao ang himala na naganap sa pamamagitan ng mga apostol, ay sinamantala ng Apostol Pedro ang mangaral. Itinuro niya sa kanila na ang Panginoong Yahushua, ang Mesiyas na ipinako sa krus, ang siyang nagbibigay buhay. Nagbibigay buhay hindi sapagkat siya Diyos, nagbibigay buhay sapagkat sa pamamagitan niya matatamo ng tao ang buhay na walang hanggan. Mahalaga ang pananampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Yahushua. Kaya ang mamang ito, itong tao na pulubi ay gumaling. At mga kapatid, gumaling dahil sa pangalan ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Ang Apostol Pedro ay nangaral sa Israel noong panahong una na mayroong ipinangako ang Diyos, panahon pa ng Israel, tungkol sa Mesiyas ng Israel. Tinawagan niya ng pansin ng mga tao na kailangan ng tao ay magsisi, sumampalataya sa ating Panginoong Yahushua na yan ang hinulaan. Marami nakapakinig ng araw na yon at ang totoo, marami pong nakumberte. Di ho ba? Pero ito, ang mga Jewish leaders, pati na ang mga matatanda, pati na ang mga kumakalaban sa ating Panginoong Yahushua, ay lubhang natawagan ng pansin sa nakita ho nila na himala sa pamamagitan ng Apostol Pedro at Juan, bunga ng kanilang pangangaral din tungkol sa ating Panginoong Yahushua. Kaya anong ginawa nila? Nagalit itong mga Jewish leaders at ipinabilanggo, inaresto sina Pedro at Juan. Kasunod na araw, itong mga leader ng relihiyon ay kanilang tinawag yung pulubi at ang sabi ay sa kaninong pangalan bakit ka gumaling? O ang sabi ng pulubi, ayun, siya'y sumampalataya sa pangalan, kaya siya'y gumaling
sa tulong at awa ng Panginoon Diyos. Di ho ba? Kaya dito mapapansin po natin na talagang binagbibigyang diin ng mga apostol, lalo na sa tampong ito ng Apostol Pedro, na sa pangalan ng ating Panginoong Yahushua, sa dati ay Jesus. At mamaya, bakit Yahushua ang ating binibigyang halaga, hindi yung Jesus? Ano? Na ipinako sa krus. Siya po ang siyang tanging pagparaan at siya ang kanyang pangalan, ang tanging kailangan natin para sa ating pong ikagagaling sa karamdaman, sa ating pong kaligtasan. At saka, ang kaligtasan po ay matatamo, inuulit natin, sa pangalan ng ating Panginoong Yahushua. Alam ninyo mga kapatid, napakahalaga ng pangalan. Sa dinami-dami ng tao, pag tinawag mo yung pangalan ng tao, lilingon yun sapagkat yun ang pinakamagandang musika, kumbaga sa musika sa pakinig ng tao. Yung pangalan niya. Kaya mahalagang pangalan ng tao. Di ho ba? Mahigit na kahalagahan, lalo na doon sa panahon ng una kaysa sa panahon ngayon. Kasi sa panahon natin ngayon, basta may ka, maglingkod ka, kahit kaninong pangalan, maliligtas ka. Taken for granted. Di ho ba? Alam ninyo, ang pangalan ay mahalaga po yan. Para ano? Para makilala natin ang isang tao. Di ba? Ang isang pangalan ay kumakatawan sa mahalagang katangian at katauhan ng isang tao. Tulad halimbawa ng kapangyarihan ng abogado. Yung power of attorney. Di ho ba? Ang pangalan ng isang tao ay may kaparehong bigat ng autoridad gaya ng taong pinagkalooban nito. Ang pangalang Yahushua at ang taong si Yahushua ay hindi pwedeng paghiwalayin. They are inseparable. Hindi pwedeng paghiwalayin yan. Di ho ba? Ang pangalang Yahushua at ang kanyang taglay na kapangyarihan galing sa Diyos, ang kanyang otoridad, ang kanyang katauhan ay isa. Mahalaga mong dapat natin maintindihan yan. Kaya ang pangalang Yahushua ay kumakatawan sa pangako ng Panginoon Diyos at ang pangalang Yahushua ay kumakatawan kung talagang sino siya. Alam nyo, ang sabi nga, the English name Jesus comes from the Greek transliteration of the Hebrew name Yahushua. Ang Jesus na pangalan sa Ingles comes from the Greek, nanggaling sa Grego na transliteration. Ano yung transliteration, mga kapatid? Kumuha tayo ng isang kahulugan ng transliteration para ating maintindihan itong ating ginagawang pag-aaral, mga kapatid. Ano nga ba ang isa sa kahulugan ng transliteration? Ito, transliteration is the process of transferring. Kaya nga letter. Trans, paglilipat. Letter, transliteration. The process of transferring a word from the alphabet of one language to another. Kaya ang transliteration ay isang proseso ng paglilipat ng kataga o salita mula sa isang alpabeto hanggang sa isang alpabeto. From one alphabet of one language to another. Anong purpose ng transliteration? Transliteration helps people pronounce words and names in foreign languages. Ang transliteration ay tumutulong sa tao para kanyang mabigkas ang salita o kataga ng tama, mabigkas ang pangalan sa ibang lingwahe. Kaya, ulitin natin, the English name Jesus comes from the Greek transliteration. So, from Greek to English. Di ba? Of the Hebrew name Yahushua. So, originally, Yahushua. When it was translated into English, the name Jesus was used, which literally means, Yahushua means, I am he who saves, or the Lord saves. When the earliest Christians spoke the name of Yahushua, they expressed
their awareness that he was the Christ, the anointed Messiah who embodied God's promised salvation. Kaya ang kanilang bigkasin nung panahon ng unang Kristiyano, ang pangalang Yahushua, ay kanila pong ipinahahayag ang kanilang kamalayan na ang pangalang Yahushua ang siyang Mesiyas, ang anointed Messiah, na siya ang kumakatawan sa pangako ng Diyos tungkol sa kaligtasan. Sabi nga, para lalo nating maunawaan ito, magpatuloy tayo sa ating pag-aaral, magsasaliksik tayo, mga mahal na kapatid. Gamitin natin ang ating atensyon ay ating iukol, gamitin ang pag-iisip, ang ating lohikang tamang pag-iisip, at saka natin sa palatayanan. Paano, mga kapatid? Ano po, ayon sa ating pag-aaral, ano ang pangalang ibinigay ng Panginoong Yahushua, ng Panginoong Diyos na si Yahuwah para sa kaligtasan ng tao? Biblia ho, basahin natin. 4 11 hanggang 12 pa. Ito nakasulat. Talastasin ninyong lahat. Sino yung lahat? Lahat ng tao. Kaya kung ikay tao, talastasin ninyong lahat ito. At ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Yahushua HaMashiach na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Yun nga ang pinagaling ng mga apostol sa pangalan ni Yahushua. Siyang bato na itinakoy ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. At eto na, sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ano ang ibinigay na pangalan ng Diyos para sa kaligtasan po ng tao? Ang sabi po rito ay maliwanag, sa pangalan ni Yahushua HaMashiach na taga Nazaret. Sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Bakit? Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Anuman ng tao, anuman ng katayuan ng tao, anuman ng kanyang ikanga ay level sa lipunan, kailangan nating malaman ito. Pangalang Yahushua, pangalang tangi para ating matamong ating kaligtasan. Wala na pong iba, no? Wala nang ibang pangalang ibinigay ang Panginoon Diyos, kundi ang pangalang Yahushua. Alam niyo mga kapatid, ang ating kinalakhan, pag sinabing anak ng Diyos, Jesus. Jesus. Bakit po hindi Jesus ang ating ginamit na pangalan? Mamaya marami tayong babasahin, pero sagutin na rin natin ang bahagya. Kasi the name Jesus was invented in the 17th century. No ika-17 siglo na imbento ang pangalang Jesus. Kaya kung nakumpisa lamang noong 17th century na gamitin ang pangalang Jesus sa makatuwid, noon hindi Jesus ang pangalan ng anak ng Diyos. Ganun kasimple lang yun. Di ba? At mamaya ay ating lalong maiintindihan kung bakit from Yahushua ay naging Jesus. Unawain natin mabuti yan. Ngayon mga kapatid, kailan pa binigyan ng Diyos ng pahiwatig ang tao tungkol sa pangalan ng kanyang anak na yan ang pangalang Yahushua? Kailan pa nagpahiwatig ang Diyos tungkol dyan? Ito, basahin natin sa Exodo 23, 20, 22. Narito. Exodo, sinulat ni Moises, matagal na po yan. Kaya ang aklat ng Biblia, lumang tipan na Genesis, Exodo, Levitico. Di ba yan? Pangalawang aklat sa lumang tipan. Narito, sabi ng Diyos, aking sinusugong isang anghel na sa unahanin mo. Sabi niya kay Moises, ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo, mag-ingat kayo sa kanya doon sa isusugo na anghel. At didinggin ninyo ang kanyang tinig. Huwag ninyong mungkahiin siya sapagkat hindi niya
patatawarin ng inyong pagsalangsang. Sapagkat, ito, pansinin natin, sabi ng Diyos, mag-ingat ka, Mika, hindi niya patatawarin ng inyong pagsalangsang, sapagkat ang aking pangalan ay nasa Kanya. Ito'y prophecy, ito'y hula. Paghula, nang sabihin, ay hindi pa nangyari, mangyayari pa lang. Ano sabi ng Diyos? Tungkol doon sa isang anghel na isusugo niya sa unahan ni Moises at ng Israel, ang sabi niya, maliwanag, sapagkat ang aking pangalan nasa Kanya. Clue, pangalan ng Diyos, Yahuwah. Yang anghel, kaya Yahushua natupad yan. Yahushua, Yahuwah, pangalan ng Diyos. Ang pangalan ng anak niya, Yahushua. Yahu, nandun yung pangalan ng Diyos. Yahushua. Nakita niyo? Datapat kung didinggin mong lubos ang kanyang tinig at gagawin mong lahat ng aking sinasalita, ay magiging kaaway nga ako ng inyong mga kaaway, kaalit ng iyong mga kaalit. Sa bilang, ito, ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Gayon nila ilalagay ang aking pangalan sa mga anak ni Israel at aking pagpapalain sila. Sa dalawang talatang binasa natin pinagsama, yung bilang tumutukoy naman yan sa Israel. Ang sabi diyan, sabi ng Diyos, gayon nila ilalagay ang aking pangalan sa mga anak ni Israel. Kaya nung panahon po ni Moises, mayroon ng pangako ang Diyos tungkol sa anghel na ayon po sa ating binasa ay may karapatan na magpatawad ng pagsalangsang ng tao. Ang pangakong yan at yung kulang yan natupad po walang iba kundi sa Mesiyas. Sino ang Mesiyas? Ang ating Panginoong Yahushua. Kaya ang ating tanong, mga kapatid, ay ito. Ano ba pangalan ng Panginoon Diyos? Ayun, umpisa natin yan. Bakit Yahuwah? Bakit hindi Jehovah? Bakit Yahuwah? Bakit hindi Yahweh? Ito ang ating babasahin. Next slide, 3:15 ng aklat ng Exodo. At sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganitong sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako na sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan. Napapansin ba niyo yan? Mahalaga ang pangalan. Di ba? Sabi ng Diyos, ito ang aking pangalan magpakailanman. At ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng lahi. Pag binasa niyo sa English, let me read this to you. Sa New American Standard Bible ang sabi, yan din. Exodus 3:15. God furthermore said to Moses, thus you shall say to the sons of Israel, the Lord, yung salitang Lord ay capitalized L-O-R-D. The Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever. And this is my memorial name to all generations. Ayon po sa Biblia, ano ang pangalan ng Diyos? The name of God revealed to Moses. It was revealed to Moses. Ipinahayag kay Moises. Kaya ang sinabi pa ng Diyos kay Moises. Di ba? God furthermore said to Moses, thus you shall say to the sons of Israel, the Lord, the God of your fathers, this is my name forever, and this is my memorial name to all generations. Kaya ang pangalan L-O-R-D, capital, o L-O-R-D, yan po ang pangalan ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, mag-aaral tayo ng kasaysayan. Ang sabi nga sa tanong na Ingles, what do most English translators confess to about the use of Lord, L-O-R-D, capital letter o L-O-R-D, in their translations? Ano ang sinasabi ng marami nagsiliwat sa wikang Ingles? Anong kanilang ikinumpisal tungkol po sa salitang L-O-R-D capitalized na kanilang tinranslate? Basahin natin,
in a preface to the New International Version translation of the Bible, in regard to divine name YHWH, commonly referred to as the Tetragrammaton. Di ba? Alam natin yan, mga ka-iglesia. Naituro din sa atin yan eh. Yang YHWH, yan po ay kung tawagin ay Tetragrammaton. The translators adopted the device used in most English version of rendering that name as Lord. Capital L, small letter O-R-D in capital letters, to distinguish it from Adonai, another Hebrew word rendered Lord. Uppercase L, small letter O-R-D, for which small letters are used. Wherever the two names stand together in the Old Testament as a compound name of God, they are rendered Sovereign Lord. Kaya anong ating mapapansin diyan sa ating preface to the New International Version translations of the Bible tungkol sa pangalang YHWH na ang tawag diyan ay karaniwang Tetragrammaton na gumamit ang mga translators, mga nagsisalin ng kasangkapan para magamit nila ito sa nakararaming English version, na ang nire-render nila doon ay L-O-R-D, capital letters. Kaya pag may nabasa tayo sa Biblia na Lord, pero lahat ay capitalized, capital L-O-R-D, tumutukoy sa Diyos yun. Pag mayroon naman tayong nabasang small letter O-R-D, pero ang letter L ay capitalized, mga kapatid, yan naman po ay Adonai o Lord, na hindi tumutukoy sa Diyos na si Yahweh. Wherever the two names stand together, yung dalawang pangalan na yan, no? In the Old Testament, as a compound name of God, they are rendered sovereign name, sovereign Lord. Ibig sabihin, ibig sabihin ng sovereign Lord, pinakadakilang Panginoon. Di ho ba, mga kapatid? Ngayon, ang ating tanong ay ito. What does the Tetragrammaton or the divine name look like in Hebrew? Ano itsura po ng Tetragrammaton? Na yan ang divine name look like in Hebrew. Yan o. Sa ancient Hebrew, pag nagbabasa kasi sa Hebrew, hindi mula kaliwa papuntang kanan. Pag magbabasa tayo po ng Hebrew, kahit ancient yan o modern, ang pagbabasa mula sa kanan papuntang kaliwa. Kaya yung ancient Hebrew ng pangalan po ng Diyos na banal, yung Tetragrammaton, YHWH, ayan. Ang katumbas niyan po, yung ancient Hebrew, Yad, He, Vav, He. Sa modern Hebrew, yun din ang pangbigkas. Komot modern na po yan eh. Diba? Siyempre, iba yung ancient kaysa modern, pero ang tinutukoy, iisa. Ang banal na pangalan ng Panginoon Diyos. Na yan po ay Yad, He, Vav, He. Kaya, sabi nga, ating pong naintindihan, diyan po sa ating mga binasa na yan, na ang mga unang aklat ni Moises, alam nyo, ang ginamit po ay ancient Hebrew or Paleo-Hebrew. Yung nasa itaas, yan ang ginamit. Pero sa panahon natin, modernong Greek, ang ibig sabihin, modern Hebrew, na yan ang sa ibaba, ang nagagamit. Pero teka muna, kung mahalaga ang modern, mahalaga ang ancient. Ang pinakauna, di ho ba? Pero yung ancient at saka Hebrew yung ancient Hebrew at saka modern Hebrew, diyan sa nakikita po ninyo, binibigyan tayo ng clue at imahinasyon, isa lang tinutukoy yan. Tumutukoy po yan sa pangalan na banal ng Panginoon Diyos. Alam nyo, mayroon tayong pakikinggan. Ito mismo, kumbaga panahon ng Panginoong Yahushua, mga Pareseyo ito. Ito po ay isang preacher ng Hudyo. Mayroon siyang sinabi. Ito, pakinggan po natin. Mayroon tayong bidyong pakikinggan. Panoorin natin at ating pansinin. Now let me show you something so beautiful about the word Adam. What did we say is the name for God? What's the name we got for God we use all the time? Well, don't say it, but I'm going to write it out. Yud, Hey, Vav, Hey.
I don't want to pronounce it. We say Ado Shem, right? We say Hashem. I don't want to say the word, but in prayer we would pronounce it. Okay. Mga kapatid, diyan ho, sa nakita ninyo, yan ay preacher. Jewish preacher po yan na kanyang isinulat ang tungkol sa pangalan ng Diyos. Nakita niyang pagsusulat niya mula kanan papuntang kaliwa. Ang isinulat niya ay yung modern Hebrew na ang katumpas doon ay Yod, Hey, Vav, Hey. Pero ang sabi niya, I don't want to pronounce the name. Alam niyo bakit ayaw nilang i-pronounce ang name? Sapagkat ito, bibigyan natin ng unang sagot yan. Mga kapatid, ba't ayaw nilang i-pronounce? Una, bawal sa kanilang i-pronounce yun. At ang sabi nga, do not mention the name of God in vain. Yun ang kanilang pinanghahawakan. Kaya ang sabi ng preacher na isinulat niya ang modern Hebrew na pangalan ng Diyos, Yod, Hey, Vav, Hey, pero ang sabi niya, I cannot pronounce that. Bawal kasi sa kanila. Pero the point is, ang point natin, ang pangalan ng Diyos talaga, maging sa mga taong nandoon sa Israel ngayon, ay Yod, Hey, Vav, Hey. Na pagkabinigas natin yan, Yahuwah, mga kapatid. Ngayon, why don't you say God's name? Bakit ayaw nilang sabihin ang pangalan ng Diyos? Next slide. Ito. On the use of the word Hashem. Pag sinabing Hashem, tumutukoy din niya sa Panginoon Diyos. By Baruch S. Davidson question. Ang question niya, I've recently been reading through the Bible. Nagbabasa siya ng Biblia. And it seems that the Jewish people have been grossly neglecting their mission. Para bagang itong mga Jewish people, yung mga taga-Israel, ay kanilang talagang hayagan at talagang malaki ang kanilang pagpapabaya sa kanilang misyon. Throughout the Bible, sa Biblia, sa kabuong Biblia, the Lord is instructing the people to proclaim His name. As written in the book of Isaiah, chapter 12, verse 4, English Standard Version. Ang sabi, throughout the Bible, the Lord is instructing the people to proclaim His name. How could you proclaim the name of God if you don't know, in the first place, the name of God? Proclaiming the name of God is very important because that is God's command to His people. Diba? Tuloy natin. And you will say in that day, give thanks to Yahuwah. Call upon His name. Make known His deeds among the peoples. Proclaim that His name is exalted. Psalms 105, verse 1. Oh, give thanks to the Lord. Call upon His name. How could you call if you don't know the name of God? Make known His deeds among the peoples. And chant praises to His name. Psalm 68, verse 4. Sing to God. Sing praises to His name. Nakita ninyo ang halaga ng pangalan? How could you sing praises to the name of God if in the first place you don't know the name of God? Lift up a song to Him who rides through the deserts. His name is the Lord. Capital L-O-R-D. Ancient Hebrew at saka modern Hebrew. Yan ang banal na pangalan ng Diyos. Exalt before Him. Speaks highly of one who knows my name. Nakita ninyo? Psalms 91:14. Kaya mahalagang malaman natin sapagkat ang sabi, speaks highly of one who knows my name. Speaks highly of one who knows my name. Ang sabi diyan, because He holds fast to me in love, I will deliver him. I will protect him because He knows my name. Nakita ninyo ang kahalagahan ayon po sa ating binabasang ito ng mga Bible scholars kung gaano kahalaga malaman ang pangalan ng Diyos. Why? Because He holds fast to me in love. I will deliver him. I will protect him because He knows my name. So those who know the name of God, God will protect them. God will deliver them. Diba? And there are countless other references to His name. Napakaraming mga referensya pa ang tungkol sa pangalan ng Panginoon Diyos. Ngayon, mga kapatid,
Ang ating pong tanong, ayon po sa ating pong pag-aaral, mga kapatid, ay why don't the Jewish people obey Him and proclaim and praise His name instead of beating around the bush? Ibig lang sabihin, mga kapatid, ay ating pong naintindihan dyan sa ating binasang referensya, alam nila ang halaga ng pangalan. Alam na alam nila. Pero alam nyo, mayroon pa tayong babasahin dito, no? You really called us out of this one. The Jews had an absolute obsession with avoiding uttering God's name. Kaya pinabayaan nila ang kanila, they neglected their mission to proclaim and praise the name of God. Di ba? Kaya mapapansin po natin ang kahalagahan ng pangalan ng Panginoon Diyos. Kaya kung ating malaman ang pangalan ng Panginoon Diyos, kailangan malaman din natin ang pagbigkas. At alam niyo, napakahalaga po niyan, mga kapatid. Ang sabi nga dito, our caution is founded on an understanding of the third of the 10 commandments. You shall not take His name in vain. Yun ang dahilan. Kaya yung kaninang tao na ating napanood sa video, he knows the name of God. In fact, he wrote it down. Di ba? From right to left. Yod, He, Vav, He, nang ibig sabihin ay Yahuwah. Pero kaya ayaw niyang banggitin dahil nga doon sa pangatlo, sa 10 Commandments, sa Torah, ang sabi doon, you shall not take His name in vain. Huwag mong banggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ay nabaon na sila ron eh. Di ba? Ibig lang sabihin, ayaw na nilang mag-move on. Basta doon na sila nakapondo. Although this verse is classifically interpreted as referring to a senseless oath using God's name. Ibig lang sabihin, you shall not take His name in vain kung gagamitin mo sa walang kabuluhan. Pero kung gagamitin mo para purihin ang Diyos, para sambay ng pangalan niya, katulad ng sinabi ng Panginoong Yahushua, Ama namin, binanggit na yung pangalang Ama. Pangalang ano yon? Pangalan ng titulo. Na ano ibig sabihin ng Ama? O Father, pinagmulan. Pagka ang bagong kasal ay nagsama, wala pang anak, hindi pa tatay yun, mag-asawa pa lang tawag doon. Kailan magiging ama yung isang may asawang lalaki pag nagkaanak yung asawang babae? Kaya lang siya magiging ina kung may anak na rin. Pinagmulan ang ibig sabihin. Di ba? Ama, ina, ang ibig sabihin ay pinagmulan. Kaya mahalaga, di ba, na malaman natin ang pangalan. Bakit? Binanggit ng Panginoon Yahushua, Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ano nga ang pangalan ng Diyos? Puro ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ano pangalan ng Diyos? Ama, ay binanggit na nga yung Ama eh. Ama namin, nasa langit ka. Ano yung Ama? Hindi niya personal name yon. Kung tayo nga, may personal name eh, para makilala tayo sa ibang tao at para makilala tayo na ako'y ako, siya'y siya, kaya may pangalan. Ako ay Erning, ang isang ministro ay si kapatid na Jeriel, para kaming ministro. Pero para madistingge, may pangalan. Ang Diyos ay may pangalan eh. Hindi Father ang pangalan ng Diyos. Pangalan din yon, pero hindi proper noun. Ano yon? Pangalan ng titulo. Na ano ibig sabihin ng Ama? Pinagmulan. Kaya ang sabi niya, Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Anong pangalan ng Diyos? L-O-R-D. Capital L-O-R-D. Kung tawagin noon yan ay tetragrammaton, Y-H-W-H. Di ba? Pero anong dapat nating maintindihan? Huwag nating banggitin yan sa walang kabuluhan. Pero sa makabuluhan na paraan, sambahin ang pangalan mo, alayan ng banal na awit ang pangalan mo, purihin ang pangalan mo, doon gagamitin ang pangalang L-O-R-D. Di ba? Kaya, pagka ikay nanumpa nang hindi mo gagawin, huwag mong gamitin. Di ba? Huwag mong gagamitin yan. Bawal. Pag manunumpa ka, gamitin mo at gawin mo ang ating sinumpaan. Kaya mga kapatid, maraming mga rasones, maraming mga dahilan hanggang ngayon kung bakit ang iba ayaw gamitin, ayaw tawagin ang pangalan ng Diyos. Takot sila. Nakasulat ang wika, pangatlo, sa utos, huwag mong banggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Sa walang kabuluhan, huwag mong banggitin. Pero sa makabuluhan na paraan, sambahin ang pangalan niya,
purihin ang pangalan niya, alayin ng awit ang pangalan niya, kailangan malaman natin ang pangalan. Ngayon, ang ating tanong ay ito, how is the divine name pronounced? Pronounced. Oh, according to his ancient Hebrew alphabet. Let us show them po. Next slide. Ayan. How is the divine name pronounced according to its ancient Hebrew alphabet? Yan ang ancient, yung nauna. Ayan o. Kanan, kaliwa. Yod, Y ang katumbas niyan. Hey, dapat ay H-A-Y po yan eh, no? Pero he, anyway, ang yad, hey, and then Vav, ang pagpopronounce ng W ay V, as it sounds like V. Vav, hey. Kaya pagka binasa ninyo, mula kanan, papuntang kaliwa, ayan sa ibaba, Yahuwah. Nakita ninyo? Saan galing yung salitang Yahuwah? Sa ancient, ano yan? Sa ancient alphabet ng ancient Hebrew. Yan ang original, mga kapatid. Bakit hindi tinuro sa atin noon yan? Hindi pa siguro panahon. Dumating ang panahon. Sabi kasi ng Diyos, I will reveal my name to my people. Ipahahayag kong pangalan ko sa aking mga mamamayan. Kaya yan, pag binasa nyo, tandaan nyo, mula kanan pa kaliwa, ang katumbas ng Yad, Hey, Vav, Hey, Y-A-H, U-A-H, Yahuwah. O hindi pa ba sapat yan? Na kailangan ng ating sampalatayanan? Na kailangan natin pong panaligan? Nakasulat yan eh. O di ba? Maliwanag po yan. Yung 4 na letra. Ha? Yad, Hey, Wow, Hey. Kaya itong pangalan ito ay mahalagang malaman natin, mga kapatid. Ang sabi nga, this name must be in the name of the Messiah. Ang pangalang Yahuwah, ayon sa hulang binasa natin sa Exodo, ang pangalan ng Diyos ay nasa hinulaan na anghel. Na yung anghel na hinulaan na yun, yun ang Mesiyas. Kung sino yung Mesiyas, walang iba siyempre ang ating Panginoong Yahushua. Kaya Yahuwah napunta doon sa pangalang Yahushua, nandoon yung pangalang Yahuwah. Natupad ng hula o hindi? Natupad. Bakit? Ang sabi ni Diyos, aking pinanukala, aking gagawin, aking sinalita, aking papangyayarihin. Ngayon, ito ngayon niya. Paano pinopronounce ng iba ang pangalan ng Diyos? Oh? Others pronounce it differently, like Jehovah. Ano spelling ng Jehovah? J-E-H-O-V as in victory, A-H, Jehovah. At sa kanyang iba naman, Yahweh. Anong spelling ng Yahweh? Y-A-H-W-E-H, Yahweh. Jehovah, Yahweh. Pansinin po natin. Tandaan natin ang binasa natin kanina. Nang sabi doon ay, remember Yahuwah said that, so they shall put my name on the children of Israel and I will bless them. Di ba? Yan nabasa natin kanina yun. Ibibigay ang pangalan ng Diyos sa mga mamamayan ng Israel at sila'y aking pagpapalain. Kaya ang pangalang Yahuwah ay ating ding malalaman na nakakabit sa pangalan ng mga Israelita. Anong halimbawa? Katulad ng Mateo. Ano spelling ng Matthew sa English? M-A-T-T-H-E-W. Alam ba nyo kung ano po yan? Ang original niyan? Matetyahu. Mateo, Matetyahu. Nandun yung pangalang Yahuwah. Yahu. Matetyahu. Yan ang Mateo. Ano naman? Isaiah. Ano ang ancient Hebrew na katumbas niya? Ang katumbas ng ancient Hebrew ng Isaiah ay yes, siya, Yahu. Yes, siya, Yahu. Nandun yung pangalang Yahu. Jeremiah naman. Ano ang ancient Hebrew name ng Jeremiah? Yirmeyahu. Yirmeyahu. Y-I-R-M-E-Y-A-H-U. Yahu. Yung ang letrang una ng pangalang Yahuwah. Yahu. Lagi sa dulo, no? Hezekiah naman, sa English. Ano naman ang ancient original na nakatumbas po niyan?
Ay, ang katumbas po ng Jeremiah o ng Hezekiah, Cheskeyahu. Cheskeyahu. Nandun yung pangalang Yahu sa huli. Ezra. Ano naman po yan sa ancient Hebrew? Ang Ezra. Asar Yahu. Asar Yahu. Ito, hindi naman kayo mabibigla. Ang pinaka-pinuno ngayon ng Israel, ano pangalan niya? Si Benjamin. Ang kanyang last name ay Netanyahu. Di ba? Netanyahu. Ang Mateo, Matetyahu. Ang Isaiah, Yeshayahu. Jeremiah, Yermeyahu. Hezekiah, Cheskeyahu. Ezra, Asaryahu. Ang Prime Minister ngayon ng Israel, Netanyahu. Natupad o hindi? Yung sinabi ng Diyos, so they shall put my name on the children of Israel. Natupad. Di ba? Kaya Hebrew names that end on Yah, Y-A-H, Hebrew names are usually formed from a verb plus the name of a deity. In this case, Yah, Yahu, Yahuwah, which is an abbreviated form of Tetragrammaton, yung YHWH. The 4 Hebrew letters usually transliterated YHWH or JHVH that form a biblical proper noun of God, the living God of Israel. Tingnan natin ngayon ang mga alpabeto po ng ancient Hebrew. Let us show them. Ayan, Paleo-ancient Hebrew alphabet. Ayan. Bandang kanan po, Yad, yung may encircle, nakabirg na may ginamit na pena pula. Yad, Hey, Vav, Hey. Pagdating sa pangalan ni Yahushua, siyempre, ayan, mababasa po natin dyan, ayan, na mayroon pong Sen at Ayin. Ang tinutukoy dyan ay pag pinagsama-sama natin, ang mga letrang yan, ay makakabuo tayo ng pangalang Yahuwah at makakabuo rin tayo ng pangalang Yahushua. Tingnan naman natin ang modern Hebrew alphabet. Ayan ang modern Hebrew naman, Yad, yung may insert ka ng pena pula. Hey, Asyen, Vav, Ayin. Kaya halos konti lang ang diferensya ng modern at saka Hebrew alphabet. Hindi naman tayo eksperto po rito, pero dito, pinakikita lang natin ang modern at saka yung ancient Hebrew alphabet na nandoon ang pangalang Yad-Hey, Vav-Hey. Di ba? Nandoon din ang pangalan, makakakuha rin tayo makakabuo rin tayo ng pangalang Yahushua doon sa alpabetong yon. Di ba? Ngayon, ang tanong ito, paano pa ipinagpauna ng Panginoon Diyos ang pangalan ng Mesiyas at ang kaligtasan? Ito pa, sa Aklat ng Bilang. Next slide. Ito ang mga pangalan ng mga lalaki na sinugo ni Moises upang tiktikan ang lupain. At tinawag ni Moises na Josue, ang anak ni Nun na si Osias. Mga kapatid, paano pa ipinagpauna ng Diyos ang pangalan ng na kailangan natin sa kaligtasan na pangalan ng Mesiyas? Diyan po, pag binasa po natin sa English, ang sabi dito, these are the names of the men whom Moses sent to spy out the land. But Moses called Hosea, Osias, yung sa ibaba, ni Nun na si Osias. Moses called Hosea, the son of Nun, Joshua or Yahushua. Kaya diyan po, ang sabi nga sa English, Moses changed the name of Hosea to Joshua. Si Moses ang tumawag Di ba? Tinawag ni Moses na Josue ang anak ni Nun na si Osias. Kaya imbis na Osias, tinawag ng Josue. Nang katumbas pa ng Josue ay sa English ay Joshua o Yahushua. Mga kapatid. Who was Yahushua? Who was Hosea? Hosea was expected to succeed Moses. Siya ang papalit kay Moses as the leader who would bring Israel to the promised land. Di ba? Si Moses kasi hindi naman nakarating sa Kanaan, kundi si Joshua ang ginamit na kasangkapan para magpatuloy. Why was Hosea's name changed to Joshua? Yahuwah revealed the name of the Messiah who, like Joshua, will lead the people of God to the promised land. Ang Panginoong Yahushua ang maglilid naman sa atin sa millennial kingdom
at saka doon sa pangakong bayang banal. Magkatulad ng kanilang trabaho ni Joshua. Kaya ang Joshua, ang kahulugan din niya ay Yahushua. Di ba mga kapatid? What do we need to understand about the name Joshua? The actual ancient Hebrew name that is translated Joshua in English is Yahushua. Ulitin ko lang. What do we need to understand about the name Joshua? The actual ancient Hebrew name that is translated Joshua in English is Yahushua. Originally, Yahushua talaga. At mamaya, malalaman din po natin yan. How is the name of the Messiah pronounced? Let us show them. Ito po. Ayan. Kaya dito, mga kapatid, lalapit tayo ng konti. Diyan po sa kanan, no? Sa kanan ko. Ayan. Nakasulat po dyan. Babasahin natin sa kanan, papuntang kaliwa. Ayan. Ayin, Yad, Vav, Sian, Ayin. Ayan o. Ang katumbas niya sa ating ay Yahushua. Di ba? Ngayon, ang sabi nga, since it was foreshadowed in ancient times, during the time of Moses, the pronunciation should be based on the ancient or Paleo-Hebrew, just like the name of Yahuwah. How is the name to be given to Messiah translated using the ancient Hebrew alphabet? Yahushua. Yung sa kanan na yan, ayun, no? Yan ang Hebrew alphabet eh. Yung sa taas, ang katapat niyan sa ibaba, Yahushua. Yan ang ating gagamitin. Take note that the Bible says that the name of Yahuwah is in the name of the Messiah. Kaya ang name ba ng Panginoong Yahuwah ay nasa pangalan ng Messiah. Ayun nga, nasabi na po natin kanina, Yahuwah, Yahushua. Ayan, diyan sa pangalawa, sa gitna. Pronunciation. Paanong pagpo-pronounce ng pangalan ng Diyos? Yad, He, Vav, He. Yahuwah. Ayun. Paanong pagpo-pronounce naman sa pangalan ng ating Panginoong Yahushua, ang Mesias? Ayan, nakakasulat po. Yahushua. At alam ba ninyo kung bakit mahalaga na malaman natin ang pangalang Yahuwah na yan ang pangalan ng Diyos? Sa ibaba, His name is important. Why? We are instructed to love His name, to know His name, bless His name, praise to His name. O diba, praise His name, declare His name, confess His name, give thanks to His name, remember His name, seek His name, trust in His name, exalt His name. How could you do all those things if you don't know the name of God? Ito pa, names are transliterated, not translated. Tingnan ninyo, hindi pwedeng magiging Jehovah ang pangalan ng Diyos. Hindi rin pwedeng magiging Yahweh. Ayan, no? Names are transliterated and not translated. Jehovah, Yahweh are not transliteration of the Creator's Hebrew name Yahuwah. Bakit? Sa ibaba, there is no letter J. Walang letter J. Mga kapatid, walang letter E. Walang letter I. Walang letter W. Walang letter O. Walang letter V sa ancient Hebrew. Paano magiging Jehovah? Ang ancient Hebrew, walang letter J. Paano magiging Jesus? Ang pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Noong 17th century lang ipinasok yan. Bakit? Inimbento, pinalitan. Bakit nga? Sa original na ancient Hebrew, walang letter J. Kaya bagsak yung Jehovah. Bagsak yung Jesus. Bagsak din yung Jehovah sapagkat walang salitang V. Jehovah. Walang letter V sa ancient Hebrew alphabet. Diba? Bagsak din ang Yahweh. Hindi rin pwede na yan ang itatawag natin sa pangalan ng Panginoon Diyos. Bakit? Walang letter W. Walang letter W sa ancient Hebrew. Ang spelling ng Yahweh may W. Walang letter W po sa original na ancient Hebrew o Paleo-Hebrew. Ito po, tingnan nyo sa kanan pa, sa taas, Jesus. Makikita po ninyo dyan yung pagkakaiba. Jesus, inimbento lang yung Jesus.
noong 17th century. At saka isa pa, si Jesus ba ay Espanyol? Ang anak ba ng Diyos na si Yahushua, siya ba ay Latino, Espanyol, para tawag, Jesus, Jesus Cristo, sabi pa natin eh. Hindi, ang Panginoong Yahushua po ay hindi Latino. Siya isang Ebreo. Kaya sa kanan, Yahushua, yan ang tama. Sa kaliwa, Jesus. Sa Hebrew, walang katapat. O di ba? Mapapansin ba nyo dyan, mga kapatid? Parang napakaliit lang yan. Kaya dito ko nababasahin sa aking referensya na ito, mga kapatid. O para mabasa ko ito ng maliwanag sa inyo. Ito. Ayan. Sa kaliwa, Jesus. In Hebrew, walang katapat. Pero doon sa kanan, Yahushua, in Hebrew, Yahushua, may katapat. In Greek, Jesus, I-E-S-O-U-S. In Greek, Yahushua pa rin, hindi nababago. In Latin, I-E-S-V-S or I-E-S-U-S, naging Jesus sa Latin. Sa Latin, Yahushua pa rin. Kapag ang pangalan ko, Ernesto, makarating man ako sa iba't ibang lugar, Ernesto pa rin ang pangalan ko. Hindi ko di ba? Parang si Federico Hagibis. Di ba? Makarating ka rito sa Amerika, naging Federal Express. Hindi. Ang personal name ay hindi pwedeng baguhin. The personal name of the begotten Son of God, the personal name of the Messiah or the Anointed One is Yahushua. So, kahit sa Hebreo, sa Latin, sa Grego, sa Espanyol, ang pangalan niya Yahushua pa rin. O di ba mga kapatid? Yahushua, hindi pwedeng baguhin. Ganon din ang pangalan ng Diyos, mga kapatid. Hindi pwedeng baguhin. No. Sa English po, ito, sa yung Jesus, sa kaliwa ko, Jesus sa Hebreo, walang katapat. Sa Greek, Jesus. Sa Latin, Jesus. Inalis na yung O mula sa Greek, naging Jesus na lang. Sa English, naging Jesus. Nakita nyo invention na ginawa nila? Sinong gumawa niyan? Di yung mga tao na ginamit ng kasangkapan ng Diablo para iligaw tayo. Ang tagal nating, Jesus, Jesus, Jesus. Kung narito lang si Jesus, baka sabihin ng Panginoong Jesus, sino tinatawag mo na Jesus? Hindi ko alam yun Ang pangalan ko Yahushua. O di ba? Kung buhay pang mga apostol, tiyak na sasabihin nila, yang Jesus inimbento lang yan. Yang Jesus isiningit lang yan. Noong 17th century, hindi yan ang tunay na pangalan ng Mesiyas. Ang tunay na pangalan ng Mesiyas, Yahushua, sapagkat ang pangalang Yahuwah ay nasa pangalang Yahushua. Sana makatulong po yan, mga kapatid. Hindi ho tayo galit. Binibigyan lang po natin ng diin, mga mahal na kapatid. Kaya, mga mahal na kapatid, sana matuto tayo. Ang tanong natin ngayon, is the name of Yahuwah in the name given to the Messiah? Yan nga ba, nasa Messiah? Alam naman natin di ba? Sa nakaraan natin mga pag-aaral, ayan the pronunciation, Yahuwah, Yahushua, nandun yung pangalang Yahuwah, Yahushua. Kaya mga kapatid, Yahuwah, ang pangalan ng tunay na Diyos. Kaya pagka tayo sumasamba, Amang Yahuwah, tulungan mo po kami. Katulad ng panalangin kanina ng ating kapatid, binanggit niya ang salitang Yahuwah sapagkat yan ang pangalan ng Panginoon Diyos. Alam nyo, ang Yahoo, which is the core part of divine name, is in the word Yahushua. Yahushua. Yahuwah, Yahushua. Makulitan na kayo sa amin. Basta pinagdidiinan natin yan. Ngayon, ito ho yan. Why are we sure that the ancient Hebrew name Yahushua is the name to be given to the Messiah? Bakit tayo nakapitiya na ang sinaunang pangalan sa Hebrew na Yahushua, yan po ang pangalang ibibigay sa Mesiyas? Ito nakasulat. Next slide. Zacarias. Oo, kumuha ka sa kanila ng pilak at ginto. At gawin mong mga putong at mga iputong mo sa ulo ni Josue na anak ni Josadak, na pangulong saserdote, at salitain mo sa kanya na sabihin, ganitong salita ng Panginoon ng mga hukbo na nagsasabi, narito,
ang lalaki ng pangalay Sanga, at siya'y sisibol sa kanyang dako at itatayo niyang templo ng Panginoon. Sa makatwid bagay, kanyang itatayo ang templo ng Panginoon at siya'y magtataglay ng kalwalhatian at mauupo at magpupuno sa kanyang luklukan. At siya'y magiging saserdote sa kanyang luklukan at ang payo ng kapayapaan ay mapapasa pagitan nila kapwa. Pag binasa niyo sa Ingles, ang sabi rito sa Zechariah 6 verses 11 to 13, take silver and gold, make an ornate crown, and set it on the head of Joshua. Yahusha ang Joshua ang ibig sabihin. The son of Jehozadak, the high priest. Then say to him, thus says Yahuwah of hosts, behold the man whose name is Branch, for he will branch out from where he is, and he will build the temple of Yahuwah. Yes, it is he who will build the temple of Yahuwah, and he who will bear the honor and sit and rule on his throne. Yan ay sa araw na ng millennial kingdom. Thus he will be a priest on his throne, and the council of peace will be between the two offices. Ang ating binasa po, sabi nga, ay typological prophecy about an upcoming king, high priest. What is typological prophecy? Yung binasa natin yan. It is a prophecy that uses a historical event or figure to point to something far greater in the future. Yang pong Zechariah chapter 6 verses 11 to 13, it is a type of prophecy which is called typological prophecy. What is the spelling of typological? Typological, typological prophecy. What is the meaning of typological prophecy? It is a prophecy that uses a historical event or yung mga nakaraan or event or figure to point to something far greater in the future. Nakita ninyo? Kaya kung tawagin typological prophecy, propesya na gumagamit ng mga kasaysayan nakaraan at ito'y nagtuturo yung kasaysayan na yon sa nakaraan, nagtuturo sa pinakamalayo na panghinaharap. Kaya dito ang branch, tumutuko yan sa ating Panginoong Yahushua, ang pinaka high priest at king, ang Panginoong Yahushua. Ang sabi pa nga rito, typological is a special kind of symbolism, a symbol in something that represents something else. Kaya nga simbolismo di ba? Ika nga ay sumasagisag sa gisag ng darating na panahon. Ang pangyayari sa nakaraan, sumasagisag sa darating na katuparan sa darating na malayong panahon. Di ba? We can define a type as a prophetic symbol because all types are representations of something yet future. More specifically, a type in Scripture is a person or thing in the Old Testament that foreshadows a person or thing in the New Testament. Ang mga nasa Old Testament, they are just foreshadowing, umaanino sa mga darating na panahon na mangyayari pa lang. Di ba mga kapatid? For example, the flood of Noah's day, according to Genesis chapter 6, 1 down to 2 and 8, now it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and the daughters were born to them, that the sons of God saw the daughters of men, that they were beautiful, and they took wives for themselves for all whom they chose. Then Yahuwah saw that the wickedness of men was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Yan ang nangyari nung panahon ni Noe. Kaya nagalit ang Diyos. And Yahuwah was sorry that he had made man on the earth, and he was grieved in his heart. Nagdamdam ang Diyos. So Yahuwah said, I will destroy men, whom I have created from the face of the earth, both men and beasts, creeping thing and birds of the air, for I am sorry that I have made them. But Noah found grace in the eyes of Yahuwah, is used as a type of baptism. In 1 Peter chapter 3, verse 20 to 21, because they formerly did not obey when God's patience waited in the days of Noah,
while the ark was being prepared, in which a few, that is 8 persons, were brought safely through water. Baptism, which corresponds to these, now saves you, not as removal of dirt from the body, but as an appeal to God for a good conscience through the resurrection of Yahushua the Christ. The word for type that Peter uses is figure. When we say that someone is a type of the Christ, we are saying that a person in the Old Testament behaves in a way that corresponds to Yahushua's character or actions in the New Testament. Nakikita ninyo? When we say that something is typical of the Christ, we are saying that an object or event in the Old Testament can be viewed as representative of some quality of Yahushua. Sa Old Testament, may mga tao noon, katulad ni Josue, pumalit kay Moises, at dinala niya ang mga tao sa lupang pangako. Ayon ay lumalarawan, foreshadowing the coming of the future, which is the future, the coming of the Lord Yahushua HaMashiach, who will lead his people to the millennial kingdom and to the place where God is, sa bayang banal. Di ho ba, mga mahal na kapatid? Foreshadowing. Ang event noon ay mayroong kaugnayan sa darating na panahon na matutupad at particularly natupad sa ating Panginoong Yahushua. Di ho ba, mga kapatid? What does prophecy point to? The coming of a high priest who sits on the throne, who will build the temple of Yahuwah. Thus, he will be both high priest and king. Tumutukoy yan sa ating Panginoong Yahushua. Pero binanggit na sa Old Testament. Di ba? How else is he described? His name or title is branch. Who is this king and high priest who is called a branch, referred to? The Messiah, ang Mesias. What name is given to him? Joshua. What is the ancient Hebrew name translated here as Joshua? Yahushua. Kaya ang pangalang Joshua sa ancient Hebrew o Paleo-Hebrew ay Yahushua, ang katumbas. Why is Yahushua the name chosen for salvation? Because it has the name of Yahuwah. Kaya the only name for salvation is Yahushua, because the name of God, which is Yahuwah, is in his name. Di ba? Ngayon, tingnan natin. What is the meaning of the name Yahushua? Let us go to our next slide. Yahushua. It is a combination of 2 words. Nakikita niyo sa kaliwa ko, Yahuwah hyphen Yashia. Yahuwah, ayon sa Strong's Hebrew number 3068, ang kahulugan ng Yahuwah, I am who I am, the self-existent one. Self-existent one. Ang Yashia naman, ayon din sa Strong's Hebrew number 3467, ang kahulugan ay to save, be saved, be delivered. Pag pinagsama natin ang Yahuwah at Yahushua, Yahushua ang labas. Ang kahulugan, I am he who saves. Kaya tama ang sinabi ng Panginoon Diyos, kahit kailan hindi pwede magkamali ang Diyos. Na ano? Ng kanyang pangalan ay nasa kanyang anak. Ayan o, Yahuwah, Yashia, pinagsama, Yahushua. Pangalan na may kaligtasan. Nang ibig sabihin ng Yahushua, I am he who saves. Iglesia ni Kristo, hindi masama yon. Pero may hula ang Diyos. Pagka na-set aside na ang very small remnant, I will rename you. Papalitan ng pangalan. Ang Kristo, hindi pangalan sa kaligtasan. What is the meaning of Christ? The Messiah, the Anointed One, ang pinahira. Alin sa dalawang pangalang may kaligtasan? Not Christ, but Yahushua. Bakit Yahushua? Yan nga ang kahulugan. I am he who saves. Kaya, Church of Yahushua, Iglesia ni Yahushua. Ano ibig sabihin? Ito ay organisasyon, kilusan, movement ni Yahushua. Movement ni Yahushua na siyang magliligtas sa kanyang movement. Kaya, Iglesia ni Yahushua, Church of Yahushua, ito po ay kilusang itinatag ni Yahushua. Siya ang siyang magliligtas sa mga sumunod sa kanyang movement. Hindi organisasyon. Sapagkat sa organisasyon, may hierarkiya,
maraming Diyos-Diyosan dyan. May tagapamahalang pangkalahatan, may pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, may mga lupon, may mga ano pa, inner circle nila, kung ano ba nga tawag nila, resident minister, district minister, ako, mga ano yan, mga matataas ang mga kapangyarihan yan, nakataas ang mga kilikili niyan. Sino mga ngasiwa sa atin? Yung ating district minister? Abay, paganda natin yan. Eh bakit? Eh ang mga miyembro nakatingin dun sa titulo eh. Kapatid natin yon. Kayong lahat ay magkakapatid. Huwag patawag na guro. Isa lang guro natin, ang Panginoong Yahushua. O di ba? Anong tagapamahalang pangkalahatan inaral? Kaya yung tagapamahalang pangkalahatan, ibalik ninyo sa ating Panginoong Yahushua yan. Pagkat ang Panginoong Yahushua, ang siyang tanging may karapatang gumamit niyan. Oh, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at lupa ay naibigay na sa akin. Ang pinagbigyan, ang Yahushua, ang nagbigay, Yahuwah. E ba't ikay nang aangkin yan? Son of God daw siya. Vicario daw siya ni Kristo. Yung mga papa, Vicarium Spiriti o kahalili ng anak ng Diyos. Pero naman tagapamahalang pangkalahatan talaga. O sa ano? Sa Iglesia ni Kristo. Ano tawag doon sa pinakapuno nila? Tagapamahalang pangkalahatan. Akala ko ba ang puno ninyo ng Iglesia ni Kristo ay ang ating Panginoong Yahushua? O bakit inagaw na ng matao yung titulong yon? Ibalik niya yun sa may-ari. Nako mga kapatid. It's a high time for us to change for good. Panahon na para magbago. Maya-maya magdarating na si Yahushua, magra-rapture na. Magdidigmaan na sa kayo maghahanap, sa kayo magpapalit. Habang may pagkakataon pa, mga mahal na kapatid, magising kayo, magising tayo. Kami, nagising na kami. Kapagkat Yahushua ang tanging tagapagligtas. Kaya walang taong pwede magsabi na yan ba mga natiwalag? Meron ba silang may offer na kaligtasan? Tayo daw mga natiwalag. May offer ba tayong kaligtasan? Ibalik natin sa kanya. Bakit ikaw? Mayroon ka bang offer din kaligtasan? May karapatan ka bang magligtas? Ikaw bang tagapagligtas para tawagin kang tagapamahalang pangkalahatan? Balik mo na yan sa may-ari. Ang sabi nga ng kapatid na bunib, kabunag nun di ba? Sa mga debate, ang sabi niya pagka hindi mo karapatan, kinuha mo, inagaw mo, usurper de derecho. Usurpador, ang tawag doon. Yung tagapamahalang pangkalahatan, hindi yun yan. Balik yan sa kamay-ari, ang Panginoong Yahushua, ang anak ng Panginoon Diyos. Siya po ang may karapatang gumamit niyan. Mga mahal na kapatid, ano? Ngayon, ang tanong po natin, how was the name Yahushua given to the Messiah? Paano ang pangalang Yahushua na ibigay sa pangalan ng Mesiyas? Ito, paraan. Biblia, babasahin natin. Natapot samantalang pinag-iisip niya ito. Naritong isang anghel ng Panginoon na napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David. Kasi plano niyang iwan si Maria. Bakit inabuntis? Hindi niya man niya sinipingan. Nagpakita sa kanya ang Diyos magitan ng anghel. Ano sabi ng anghel kay Jose? Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo at siya'y manganganak ng isang lalaki. Sabi ng anghel ng Diyos. At ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Yahushua sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. How was the name Yahushua given to the Messiah? Paano naibigay ang pangalang Yahushua sa pangalan ng Mesiyas? Sinabi ng Diyos yun, magitan ng kanyang anghel. Kanino? Kay Jose. Ano ang sabi? Abang ibibigay mong pangalan sa ipanganganak ni Maria. Ano? Tatawag mo sa kanya Yahushua. Bakit Yahushua? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya mga kapatid, yung pong ating pinag-aralan kanina na ang sabi, it was given by Yahuwah through His angel. Sa Exodo, natupad po yan. Natupad po yan na ipanganak ang Panginoong Yahushua. Jose, tatawag mo sa pangalan ng magiging anak ng asawa mo ay Yahushua. Ang pangalan Yahuwah, nasa Yahushua. Di ba, mga kapatid? Yan ay dapat nating sampalatayanan.
Ngayon, ang tanong, nang ibigay kay Yahushua, nang ipanganak siya, lumaki siya, tinawag siyang Yahushua. Tanong, yan ba in-acknowledge ng ating Panginoong Yahushua? Ha? Yung ibinigay na pangalan ng Diyos magitan ng anghel. Does Yahushua acknowledge the name bestowed to him by Yahuwah? Ito, nakasulat sa John 17:11-12. At wala na ako sa sanglibutan, sabi ni Yahushua. At ang mga ito'y nasa sanglibutan. Ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Nakimalaga yun. Ingatan mo sa iyong pangalan, Yahuwah. Yung mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. Nakita niyo kung halaga ng pangalang Yahuwah? Sabi ni Yahushua, samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. Yung mga ibinigay mo sa akin at sila'y binantayan ko. Nakita niyo? At ang isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Inacknowledge ba o kinilala ba ni Yahushua ang pangalan na ibinigay sa kanya ng Panginoon Diyos na si Yahuwah? Yung pangalang Yahushua? Opo. Sabi niya, maliwanag na ang sabi, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yung mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin pag binasa natin sa English, ang sabi rito sa New International Version, I will remain in the world no longer, but they are still in the world. Yahushua is referring to his disciples. He said, but they are still in the world. And I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name. Nakita niyo? Paano hindi mahalagang pangalang Yahuwah? Paano hindi mahalagang mabigkas ang pangalang Yahuwah? Ang sabi sa ibang talata ng Biblia, I will pronounce my name. Those people who pronounce my name will be blessed. Silang pag-pronounce o kanilang nababanggit ang kataga ng pangalan ko ay pagpapalain ko. Kaya napopronounce natin ang pangalan ng Panginoon Diyos. Di ba? The name you gave me. Sabi niya ng Panginoon Yahushua, protect them by the power of your name. The name you gave me. So Yahushua acknowledged the name given to him by God. Which name is that? Yahushua. Tuloy natin ang basa. So that they may be one as we are one. While I was with them, I protected them and kept them safe by that name you gave me. Nakita niyo? The name you gave me. Talagang Yahushua strongly acknowledges the name given to him by God. Yeah, the name Yahushua. Kaya mga kapatid, hindi tayo nagkakamali. Hindi tayo sumusuntok sa hangin. Ang ating pananampalatay may batayan. Ang batay ng ating pananampalatay, Biblia. Kaya kung ang tawag natin sa pangalan ng Diyos ay Yahuwah, tama lang. O ang pagtawag natin sa pangalan ng kanyang anak na ang siya rin ang Mesyas, Yahushua, tama rin. Sapagkat ang pangalang Yahuwah ay nasa pangalang Yahushua. Tanong, mga kapatid, ano ang hinihingi ng ating Panginoong Yahushua sa ating mga alagad niya habang naglalakbay pa tayo rito sa mundo para tayo pagpalain? Paghingi sa pangalan niya. Pakinggan natin. Dito po sa Juan. At sa araw na yaon, ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anuman tanong. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsihingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Yan ang garantiya ng ating pinakapangulo na siyang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia, ang Panginoong Yahushua HaMashiach. Ang sabi niya ay maliwanag, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Kaya sa magitan ng pangalang Yahushua, hihingi tayo ng tulong sa Amang si Yahuwah. At ang garantiya ibibigay sa atin. Mga mahal na kapatid, ako, marami akong hinihingi sa Diyos. Pagka ako'y nananalangin, mag-isa, hindi para magbida, babanggitin ko ang pangalang Yahuwah. Doon pa lang,
mararamdaman na natin ang kapangyarihang taglay ng pangalang Yahuwah. Sapagkat ay pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung paano ang Diyos ay makapangyarihan, ang pangalan niya ay may kapangyarihan. Kung ang pangalan ng Ama ay nasa anak niya, Yahuwah Yahusya, ang pangalang Yahusya ay may pangalang ay taglay ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoong Yahusya, ano man ang hingin niyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa iyo ng Ama. Yan ang ating panaligan. Yan ang ating solido na panghawakan. Yan ang ating po na pagsagpalataya ng sama-sama. Salamat sa Diyos at tayo'y nakalaya sapagkat hindi tayo malaya na magsiyasat. Kung ano lang ang gusto ng leader, kahit itinuturo pa ng Biblia, ay hindi nila papayagan. Pero nang tayo alisin ng Diyos, doon pa lang tayo naging tunay na malaya. Ang totoo, silang nandoon pa. Mawalang galang na hindi sila malaya. Bakit hindi sila malaya? Ang sabi ng Biblia, truth will set you free. Kaya sila hindi malaya, wala sa kanilang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Dito sa atin, walang nagbabantay na tao. Dito sa atin ay walang magsisiyasat sa atin, kundi ang Diyos. Saan man tayo nandoon, ano man ang ating gawin, iniisip muna natin, gusto ba ito ng Ama na si Yahuwah? Matutuwa ba si Yahuwah sa gagawin ko? Ganon ang iglesia ni Yahusya. Hindi katulad dati doon, may nagbabantay, takot tayo sa mga iba't ibang mga nasa likuran natin, iba't ibang mga may tungkol. Hindi, parang pakitan tao. Dito ang ating ginagawa sa Diyos. Hindi kayo sisiyasatin ng ministro. Hindi ako sisiyasatin ng kapwa ko ministro. Hindi ko sisiyasatin yung ministro kasama ko. O ang mga elders o matatanda dito sa iglesyang ito. Ang magsisiyasat sa atin ay ang Diyos. Kaya sa Diyos tayo maglilingkod. Kaya sabi ni Yahusya, ano man ang hingin nyo sa pangalan ko, hingin nyo sa aking Ama, ibibigay sa inyo. Kaya itong ating taglay na buhay hanggang ngayon sa kabila ng karamdaman, dahil sa pangalang Yahuwah, tinatawag ang Diyos, Yahuwah Ropeka, ang Diyos ang dakilang manggagamot. Kaya tayo buhay pa hanggang ngayon sa tulong at awa ng Panginoon Diyos na si Yahuwah. Kung may mga sakit ang ating mga anak, may mga sakit ang ating asawa, hanggang may buhay pa, gawa ng Diyos, si Yahuwah. Si Yahuwah ang nagpapagaling, si Yahuwah ang nagbibigay ng pangangailangan natin. Si Yahuwah dapat nating purihin at sambahin hanggang sa ating kamatayan, hanggang sa pagdating sa alapap ng Panginoong Yahusya. Sa araw na tayo agawin, sasalubong tayo sa Kanya. Tumayo kayo at yan ang ating ipananalangin. Ama namin Diyos, Yahuwah na makapangyarihan ka sa lahat. Maraming salamat po sapagkat nakilala ka namin. Ito napaka-importante para sa amin, ang makilala ang pangalan mo. Ang pangalan mo nga ayaw bigkasin, maging na mga taong mga Hudyo hanggang ngayon. Sapagkat, Panginoon, ikaw na may pahayag. Yung ipahayag ang pangalan mo, bibigkasin mo ang pangalan mo. Mapalad ang makabibigkas sa pangalan mo. At sa pangalan mo, Panginoon, aming hinihingi na sana, patuloy mo kaming pagpalain at patuloy mo sana kaming samahan sa natitirang buhay namin. At kung po pwede, Ama, hanggang sa pagdating ni Yahusya, sana ibuhay pa kami upang kami makasalubong sa Kanya. Hindi na kami makatitikim ng kamatayan. Kundi kami po ay babagoy sa isang kisap mata. Ang pangalan ng iyong anak na si Yahusya, humihingi kami ng saklolo. Pakisaklolohan mo pa kami, Ama. Huwag mo kami pababayaan. Ang iba'y may malulubang sakit. Matagal-tagal na rin panahon nagtitis. Panginoon, ang aming hinihiling sa iyo. Ama, pakiunat ang iyong kamay. Pakipagalingin mo pa kami lahat. Lalo na may malulubang sakit.
Mahal namin sila, ibig pa namin silang makasama sa banal na pagsambat, paglilingkod. Salamat. Purihin at dakilain ang iyong pangalan. Huwag kaming magbago. Huwag kaming magbabago. Sapagkat kailanman, hindi ka nagbabago at hindi ka nagtatalo sira sa mga pangako mo sa bawat isa. Salamat po. Purihin ka, Panginoon. Ang lahat ay dalangin namin sa ngalan ng iyong anak, Panginoong Yahushua, na aming tagapagligtas. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pagkikipisan ng Espiritu Santo, sinuwang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Meron tayong ilang mga tagubilin, mga mahal na kapatid. Gaya po ng dati, ay ayun, isi-share natin yung ating pananampalataya. Pag-imbita natin yung ating mga pagsamba. Nariyan po ang ating pong number, no? 403-356-689. You can also give your offerings if you want. Diyan po sa churchofyahushua.org. Donasyon at saka offering. You can also share our website at www.churchofyahushua.org, which contains our declaration of faith and links to the latest worship service and videos. Our Bible studies will continue our declaration of faith in our 1001 Berean questions. Growing Up Yahushua can be viewed via YouTube and Facebook. In 1 Timothy 2:1 down to 2, it says, first of all, then I urge that petitions, prayers, requests, and thanksgivings be offered to God for all people, for kings and all others who are in authority, that we may live in a quiet and peaceful life with all reverence toward God and with proper conduct. Panalangin natin ang buong sangkatauhan, mga leader ng mga bansa. Dahil sa usapan ngayon, panahon na lang konting panahon na lang, na sana'y makapakinig pa sila ng aral bago dumating ang Panginoong Yahushua at sa kasundan ng matinding kapigatian. Mga kapatid, umaasa tayo, pipirme tayo sa ating paninindigan. At tandaan natin, very small remnant ang itinira ng Diyos. Kaya hindi ito paramihan, manapay. Pakontihan ito, konti, pero nasa uri na makasasalubong sa Panginoong Yahushua pagdating ng takdang araw. Ang maraming yon ang ating imbitahan. Isama sa panalangin sila'y mamulat na gaya natin na sila'y tunay na maging malaya. Kapag sila ngayon doon ay wala silang kalayaan, kontrolado sila ng isang tao. Hanggang dyan po tayo natatapos.